bibili pa pala tayo ng ice. Ayun, injured po yung kanyang Ito. arm. Aray. Hirap na hirap po si Papa Joms. Grabe. Tanyo, parang naglala yung naramdaman ni Papa Joms from kahapon. Yun nga, may adrenaline pa siya. Siguro buhay na buhay pa yung katawan niya. And ito, after a day, after siguro mga 12 hours, hirap na siya sa kamay niya. Oh. So, ito siguro may i-recommend ko sana, ipa-x-ray na to ni Jomar para makita din ng medical professional. So, hello mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. So, ito nga po pala, masamang balita. Dahil ito, nakita ko sa vlog ni Kuya Nel. And nasa live din pala siya ni Jomar kagabi. Mga kalingap. Is yung na-accidente nga si Jomar sa motor. Grabe naman yun. Napakasad naman. Super unfortunate naman po nung nangyari. Accident yung nangyari. So, wala talagang magandang naidudulot pong mga motoreno. Ako, napaka-helpful ng motor, pero talagang kung titimbangin mo yung mga pros and cons ng isang motor, mapapaisip ka talaga, napaka-delikado talaga ng motor. Hindi maiwasan yung aksidente. Parang tanungin natin lahat ng nagmo-motor kung na-aksidente na sila sa motor, karamihan ng mga sagot nila ay oo. So ito po, mag-iingat po kayo lagi sa mga nagmo-motor dyan and all. Ito, isa po pala ako registered nurse sa Pilipinas, pati na rin po dito sa Germany. Isa po akong Krankenpfleger. So ito, magre-react tayo kay Kalingap, kay Jomar, kung anong bang nangyari sa kamay niya and all. So halika mga Kalingap, samahan niyo ako. Panoorin yung live niya kagabi. Siya sa pag-gym. Motor pa more. Yan. Ganito pala ang minsan po pag may motor. So, nagmotor pa ako. Pagaling po rin po ako sa gym. Pero pag ko po, nung ipapark ko na po dito si Choco. Si Choco. Yung pag ganun ko po, medyo nag-slide po kasi may mga pebbles. May mga bato. So, nag-slide siya, tapos ako po, nung pag ganito ko, nasobra po yung, parang nagano masyado. Alam niyo po yun? Na-flex kumbaga, inano ko po na parang hindi ako tumumba. Pero since napwersa po yung ganito ko. Parang kinontra pa ni Jomar yung pagtumba niya . Dapat pag ganun sa basketball po, di ba? Pag kunwari matutumba ka sa basketball, igulong mo na lang para at least yung hindi ka kontra dun sa pwersa. Kunwari, matutumba ka na sa basketball, natutumba ka na. Igulong mo na lang siya sa halip na kontrahin mo yung pwersa, yung low inertia o yung gravity man o kung ano man yung power na yun, energy na yun. Para at least hindi mabugbog yung katawan mo. Kasi yung katawan mo yung tulad nitong nangyari kay Jomar, yung napasama pa lalo. Motor lang naman yung material na bagay lang yan. Mahalaga yung katawan natin . So, kinontra niya yung motor dahil papatumba na nga yung motor dahil sa pebbles sa dulas. Kinontra niya para hindi matumba yung motor. Ang nangyari, yung bigat daw motor plus yung gravity pa and all, napunta sa kamay niya. Kaya yun nga, na-injured siya. Tuloy natin mga kalingap. So, ngayon po, masakit siya. Pantay po. Aray. So, ito po. So, ito. Magandang good news naman sa nakikita ko sa video ni Jome kasi wala akong nakikitang swelling. Kasi isa sa mga natin dito, signs ng may bali o fracture ang ang ating buto o katawan natin is kapag may nakikita tayong swelling o pamamaga. So nakikita naman natin dito kay Jomar, wala tayong nakikitang pamamaga dito, wala rin tayong nakikitang open wound
bukas na sugat and all. Wala namang sugat. Wala din naman siyang gas-gas. Kaya parang talagang feeling ko, sa tingin ko talagang sa muscle lang yung tama or ano. Saka wala din tayo nakikitang bruises and hematoma. Pasa kung tawagin. Hematoma sa medical term. So, feeling ko, sana okay lang naman, hindi masyadong malala. Kasi kung titingnan mo, wala namang fracture eh. Medyo, muntik na akong mag-semplang. Hindi naman po ako natuloy na mag-semplang, pero ito naman yung nangyayari. Medyo na-push, na-persa dito. Kaya sobrang sakit ngayon. May ano lang siya na hindi masakit. Ito, hindi siya masakit. Pero pag ginagalaw ko, aray. bigla akong nag-ano eh. Opo, ipapahilit ko na lang po itong mga kalingap. Ay! Yan po ang mahirap sa motor, Papa Joms. Kaya hanggat maaari, mas maganda pre-tag. Kayo po, mga kalingap, napapatanggal ako ng headset lagi. Hindi na po ngayon recommended yung traditional hilot po natin na kung yung unang panahon, yun lang yung makakapitan natin eh. Wala tayong ibang choice eh, kundi yung traditional hilot kasi wala tayong masyadong access to medical facilities. Pero ngayon, hindi na po siya recommended talaga yung hilot. And all, ako po, Selber, personally, hindi ko ni-recommend yung mga hilot sa mga relatives ko and all kapag nangyari ganito. Kasi may chance na mapalala pa lalo. Paano na kung may fracture talaga itong kamay ni Jomar and hihilutin pa? Mas delikado po yun. Mas madadamage pa yung mga nerves niya dyan. Madadamage pa kung sakaling may mga blood vessels na tamaan and all. Mga muscle, pwede pang madamage yun kung hihilutin po ito. Kaya ako, hindi ko na po siya na-recommend talaga. Mas maganda talaga mag-seek pa rin ng attention to medical professional, mga kalingap. Ang may 4 wheels. Opo, magandahin rin naman po ang may 4 wheels. Pero may advantage din po ang pagmumotor din kahit papano kasi iwas traffic. Alam niyo po ba nung pagbili po ko ng motor, finultang ko po yun. 2 beses na po akong pumunta ng Bagasbas. Nakapag-ikot na rin, nakapunta na rin. Kalingap JJ, shoutout sa iyo, happy Mansari. Sa atin Kuya Joms, happy Mansari. Happy Mansari JJ. Ba't si JJ? Ba't sa atin JJ? Ba't happy Mansari sa atin? Happy Mansari daw sa atin. Hindi, sa atin lahat ng lahat. Lagyan mo ng elastic bandage. Pero kailangan po yata itong ipahilot. Yun na nga po, hindi na naman natuloy yung ano. So yun po, kagandahan po, matipid siya sa gas kasi yung bar niya po, full tank pa rin, hindi pa rin siya nababawasan ng isang bar nung sa ano. So, maganda, matipid sa gas. So, kitang-kita natin mga kalingap na sobrang in pain si Jomar dito eh. Yun, nakita ko rin, nag-vlog si Kuya Nel, nakita niya si Jomar and si David kanina sa mall. Sinasama ni David si Jomar dahil nga nabumili ng gamot siguro and elastic bandage pumili din sila. And ang binili nilang pain relievers ay ibuprofen. Ako po, laking tulong ng ibuprofen, makakatulong talaga siya. NSAIDs po kasi makakatulong talaga siya na mawala yung pain. Pero hindi ko siya marirecommend na araw-araw kang iinom ng ibuprofen. Kasi alam nyo po ba, ang mga ibuprofen o NSAIDs kung tawagin non-inflammatory drug medications natin o pain relievers natin is sobrang delikado po sa ating kidney. And all, nakaka-damage po ito ng ating kidney, ng ating liver. And kung iinom ka po nito, siguro once a day lang ang may recommend ko. Kaya kapag may sobrang pain talaga, pero yung every 6 hours iinumin kayo ito, ay sobrang no po tayo dyan mga kalingap. So sana po may natututunan kayo sa aking video ngayon dahil yun na nga yung pain medication natin. Lalo na po kung sakaling may naramdam kayo sakit ng ipin, sakit ng ulo, wag pong ibuprofen, mas safe po yung paracetamol. Kasi yung paracetamol is nakaka-ano din naman ng pain. Nakakabawas-bawas kahit pa. So, yun. Kaya po, kaya pag kailangan din ng kasi Carla po, kailangan din niya, ay, nga pala bro, may freebies ako nun ng helmet. Wala daw. Ewan ko. Ay, nga, hindi ka pala kita kasama that time. Grabe. Nung nag-vlog ka.
Mansari din ni JJ at ni Kakay. Uy, happy man. Siguro kagabi si Jomar na may milipit nito sa sakit eh. Kasi kung ngayong nung time na to nagre-record sila, wala pa siyang sakit na nararamdaman. Kasi nandiyan pa yung adrenaline mo eh. Lumalaban pa yung katawan mo sa pain eh. Parang hindi mo pa siya ramdam. Pero kapag naka-relax ka na and all, nakahiga ka na sa kama mo, yung relax na yung pag-iisip mo, doon na lalabas yung pain talaga. Doon mo na kailangan uminom ng gamot para makatulog ka. Sana nakatulog si Jomar kagabi. Mansari sa inyo, kaya pala. Happy Mansari ka kay JK. JK. Mami Jenny, shoutout po sa inyo. Nakita ko dito si Mami Jenny. Andiyan po kayo. Thank you po Mami Jenny, shoutout po sa inyo. Happy Mansari. Opo, ice lang yan. Speaking of ice, yes. Ay. Binuhay na po namin ngayon yung yung ref. At kailangan Kailangan ng yelo. ano po? Huwag mo nang basahin ng, ay, pambihira, nabasa ko ng tubig. Pero hindi naman po siya namamaga. Hindi naman po siya yung nagkukulay pula or violet. Ito, pag nilapag ko po siya dito, hindi siya masakit. Pero pag biglang, sakit. Feeling ko yung nabugbog kay Jomar itong dito sa bandang wrist. Sa bandang wrist. Kasi ito parang wala naman eh. Dito talaga siya nabugbog eh. Yung kinontra kasi niya yung bigat ng sasakyan, gravity. Ang sakit nun. Cold compress, o nga po. Now, bukas hot compress. Sige po. Maya po, if cold compress ko po ito. Pero try ko pa rin, kung halimbawa bukas po is hindi pa siya gumaling, masakit pa rin, papahilit ko na lang po ito bukas. Ay, wag ilot! No. Yun po. No. Pa-doktor ka muna para ma-x-ray mo na pag okay naman at kung pwede sa hilot do so. Baka lang kasi mabugbog. Yes po, Tita Kristen. Wag Ano lang po hilot. to. Sana di siya nagpahilot. I-cold compress po ngayon. And bukas po at compress. Pag hindi po nawala yung sakit niya, yung parang andun pa rin yung alay. Maganda yung cold compress mga kalingap. Kasi, bakit nga ba cold compress? Para hindi masyadong, kung sakaling may bleeding man and all, pero parang wala naman sa tingin ko, hindi masyadong kumalat. And, yun nga, nakakatulong din siya sa pain yung cold. Hindi masyadong mabawasan yung pain. Sakit, papahilot ko po ito bukas. Wag! May ugat na naipit yan dunggo. Ano dunggo? So po, possible po. Don't you ever pahilit, masisira ang buhay mo kuya ha. Compress lang sapat na. Buti na lang. Bro. Sino ba Cold nag-comment? compress bro or hot compress? Buti na lang. Jay, Uy! buti nga may nurse dito. Buti na lang dyan sa JJ. Shoutout sa'yo, JJ. Si JJ pala is nurse din yan, si JJ. Kaya alam niya yung mga gagawin din pa may mga ganitong emergency first aid and all. So, very good. Buti na lang kagabi may nag-comment na huwag ipahilot. Napakagaling na JJ. Mapagkakatiwalaan na nurse. So, oo bro, thank you Jay. Don't you ever pahilit. Very good ka dun, JJ. Opo Jay, anon kita. Sige. Thank you. Shoutout po kay Tita Angel Guevara. Shoutout po. Tita Delin Cloud. Shoutout po. Martes Paninzares. Saludo pa dyan sa happy 11th month sa resenyo ni Baby Carla. Love you po. Thank you po Tita Marites. Maraming salamat po. Din Tumbaga. Shoutout po sa Maribel Vlogs. Meron pa ba? Shoutout po. Gemma Valencia. Kay Tita Gemma Lambinisyo. Shoutout po sa inyo. Sales Kilo Makad. Shoutout. So ito, nakapag-react tayo na nung kahapon. Ngayon naman panoorin natin yung vlog ni Kuya Nel. Kasi yung vlog ni Kuya Nel is ngayong araw po ito, yung vlog ni Kuya Nel. Ngayong araw, so nakita niya sa SM ba? Si David nga ta si Jomar. And tingnan natin kung may pagbabago, kung may update. Mga kalingap na. Ito, ayan o. Ang hirap na hirap po si Papa Joms dito. Buti na lang dito si David ang kanyang kaliwang kamay ngayon. Grabe. Alam ko ang gamot dyan. Alam mo naman. Ipakis mo kay Carla. Tara. Bibili pa pala tayo ng ice. Ayun, injured po yung kanyang Ito. arm. Ang hirap na hirap po si Papa Joms dito. Grabe. Tanyo, parang naglala yung naramdaman ni Papa Joms from
kahapon, yun nga, may adrenaline pa siya. Siguro, buhay na buhay pa yung katawan niya. And ito, after a day, after siguro mga 12 hours, hirap na siya sa kamay niya. Oh. So, ito siguro may i-recommend ko sana, ipa-x-ray na to ni Jomar para makita din ng medical professional. Kasi kung, grabe, parang hirap na hirap siyang galawin yung kamay niya . Mas maganda sanang pa-x-ray. Sana pa-x-ray nila to. So, buti na lang dito si David ang kanyang kaliwang kamay ngayon. Ito ang kaliwang kamay niya ngayon. Mga kalingap. Ice bag po guys. Ice bag. Pwede nga. Yan. Ice bag. Walang ice. Bag lang talaga siya. Ano lang talaga sa ice bag. Pang ano lang po yan, pang cold compress lang. Ayan. Ibuprofen for the pain. Yun na nga, yung ibuprofen. So, pwedeng uminom ng ibuprofen pag sobrang in pain talaga. Pero yung 3 times a day, hindi ko talaga may re-recommend siya. Sobrang delikado sa kidney niyang mga ganyang gamot. May mga patient nga po ako dati sa Pilipinas pa lang to Yung mahilig sila uminom ng ganyan, konting kirot lang, inom ng ibuprofen, ng ganyan, sakit ng ulo. Tapos yun hanggang umabot sila sa chronic kidney failure, yung na delikado na yung nasira na yung kidney nila, yung bato nila. And hanggang umabot din sila sa nagda-dialysis na sila every week, required na dahil hindi na gumagana yung atay nila, hindi na nailalabas yung mga dumi sa katawan. Kaya ito, pag nakikita ko ibuprofen ako nga, ko lang yung story ko din na natapilok ako sa basketball din. Sobrang sakit din ng paa ko nun. And hindi talaga ako inom ng pain reliever. Tinulog ko talaga kahit di ako makatulog dahil takot na takot talaga sa mga pain reliever. Hindi ako basta-basta uminom ng mga gamot kahit na isa akong nurse. Kasi inaalagaan ko rin po yung katawan ko . Ibuprofen for pain reliever. Sobrang sakit daw. Ba't pink? Pink sa Okay akin. na yan. Ang importante yung lamig. Oo. Butat yung lamig. Yung lamig, di bali na kung anong kulay. Yan. Grabe sana gumaling na yan kasi di ba mag-rides pa kayo ni Carla? Basta na kami. Sasayaw pa kami sa ano. Kaya kailangan gumaling na yan. Oo nga Neflex mo lang yata yung relo mo . Kaya nga baka yung relo yata ang inano mo talaga, hindi yung... Neflex mo lang yata . Kaya ako yun talaga. Alam ko ang gamot dyan. Alam na naman. Ipakis mo kay Carla. Mag-start. Tara. Kahit nag-exam pa yata yun ngayon. So, bro, ipaliwanag ko ba't di natuloy yung yung jump car kahapon? Yung jump car kahapon, ano po kasi mga kalingap, tawag niyan. Yun, napanood ko to yung hindi nga natuloy yung jump car dahil busy si Carla. Dahil mahalaga naman ang education. Siyempre naman, priority po yun. Mga kalingap and all. Tapos yun nga, nag-my day din si Storan. Nag-my day din sa story ni Carla. Nag-story din si Carla na yun nga, may patient siya. Tapos nagtaka ako, sino tong patient na to? Pala si Jomar, yung kahapon. Ngayon na-accident na siya sa motor. So, yun na nga. Grabe, sana, mag-iingat sa lahat ng mga may motor dyan and also, sana, pero feeling ko wala namang bali. Pero sana, ipa-x-ray na lang din para, sure na lang din para magkaroon ng peace of mind and all tayo mga kalingap. And, yun na nga, dahil ito, feeling ko yung ganyang sakit ng kamay ni Jomar, tatagal yan ng mga 1 to 2 weeks. O medyo mas matagal pa, kaya parang mga 2 weeks niya i-indahin yung ganyang sakit. So, yun po mga kalingap, nakapag-react na tayo sa injury ni Jomar. Sana get well soon sa'yo, Jomar, and all. Mag-iingat parate sa motor. Ay nako, sobrang against din talaga ako sa motor mga kalingap. So, mag-iingat lagi sa motor and all, sa lahat ng ginagawa. And yun, alagaan ng katawan. So, sana mapanood ni Jomar tong video ko para at least nagkaroon siya ng idea about sa nangyari sa kanya in a isang medical professional na tulad ko. So, yun po mga kalingap. Ako po yung magpapaalam na. Matutulog na rin po ako. So, ingat po kayo parati dyan. Cheers!